The Lord Almighty says, when your ancestors made me angry, okay, makinig mga kapatid ha, the Lord Almighty says, when your ancestors made me angry, I planned disaster for them. So, nagplano ang Diyos para magkaroon ng disaster doon sa mga kanyang mga hinirang na kung saan hindi sumusunod sa kanya. Hindi na sumusunod. Okay. I planned disaster for them and did not change my mind, but carried out my plans. Okay? So, nung mga nakarang pagtitipon natin, ay naikwento ko yung lungsod ng Ninive. Ang lungsod ng Ninive ay matindi ang kanilang kasalanan, yung kanilang pagsuway sa Diyos. Kaya nagpasya ang Diyos na parurusahan niya ang city of Ninive. Ngunit bago niya parusahan yon, isinugo niya si Propeta Jonah upang paarahanan yung mga tao na manumbalik sa Diyos. Ang ginawa ni Propeta Jonah, iso-shortcut natin, pumunta nga siya sa city of Ninive. At sinabihan yung mga tao doon na magsisi at manumbalik sa Diyos. No? Ang ginawa nila ay nagbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Kaya, nagbago yung isip ng Diyos. Pero dito kay Propeta Zechariah chapter 8 verse 14, I planned disaster for them and did not change my mind, but carried out my plans. But in the case of city of Nineveh, now since God sent prophet Jonah so that Jonah will tell his people, to these people in the city of Nineveh to repent and to return to God, but the people, nanumbalik yung mga tao sa Diyos. Nagsisi sila ng kanilang kasalanan. Kaya nga, nagbago yung isip ng Diyos. At hindi na sila pinarusahan. Okay? So, nagbigay ako ng dalawang halimbawa doon. Okay? Now, this is what the Sovereign Lord says. In my anger, I will send a strong wind, pouring rain and hailstorm to destroy the wall. Ano yung wall? Yung tao ayaw nang lumapit sa Diyos. Yung tao ayaw nang makinig sa Diyos. Kaya nga sabi niya, in my anger, I will send strong wind, pouring rain and hailstorm to destroy the world. Okay? Next. The Lord Almighty says in Jeremiah chapter 25 verse 32, the Lord Almighty says that disaster is coming on one nation after another. No? Tandaan natin ito mga kapatid yung bagyong dadaan sa atin, dadaan din sa China, dadaan sa Taiwan, dadaan sa Japan, ganon. No? So ito yung sinasabi. Hindi lang tayo yung tinatamaan. Pwede yung mga ibang bansang natatamaan. Okay? Now, and a great storm is gathering at the far ends of the earth. So, karamihan o malimit o karamihan na pinanggagaling ng bagyo ay sa Pacific Ocean. Dito nang gagaling. Sa east natin nanggagaling ang bagyo. Far ends of the earth, tinatawag. Okay? So, doon nanggagaling yung bagyo. Sa Amerika naman, yung ocean doon naman pinanggagalingan ng hurricane. Okay? Now, Jeremiah chapter 22 verse 19. This anger is a storm, a furious wind that will rage over the heads of the weak. Okay? Sino yung dinadaanan ng bagyo na yan? Nitong disaster na yan? Yung mga weak. No? Yung mga ayaw makinig sa Diyos. O sarili na lang yung iniisip. No? They glorify themselves. No? They worship themselves. No? Ang tawag doon, idolatry.
sarili na lang ang iniisip nila. No? Okay? They worship themselves. No? So, those are the people na tinatawag dito sa verse nito na weak people. Okay? Okay. But the Lord sent a strong wind on the sea. The storm was so violent that the ship was in danger of breaking up. So, ang Panginoon Diyos pala, no, isinesend din niya ang bagyo, no? Strong wind. Dito sa verse na ito. Now, when He is angry, who can survive? Kung ang Diyos ay galit, paano tayo maliligtas? Okay? Who can survive His terrible fury? He pours out His flaming anger. Rocks crumble to dust before Him. Now, the Lord is good. He protects His people in times of trouble. Okay? He takes care of those who turn to Him. Parati kong sinasabi sa inyo mga kapatid na lalong-lalo na itong panahon ng pandemya, no? Sabi ng ating Panginoong Yesus sa Revelation chapter 3 verse 10, sabi niya, sapagkat ikaw ay nagtiis na gawin ang aking utos, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa tao sa buong mundo. Ito ngayon, the Lord is good, He protects His people in times of trouble. Okay? Okay, because He had kept my command to endure,